Sinasabi ni Grid na tiyak na kasing laki na sila ng Bayran, pero ang mga facility in general ay nasa maliit lang na bayan. I think bahagi ng problema ang kanilang mababang populasyon. May mga ilalagay ba siya dito, Lowell? Sumagot si Lowell na nagpaplano sila na immigrate ang maliit na mga tribo na hinihimok sa empire dito, tulad ng ginawa sa UL tribe, Mr. Grid. Sinasabi ni Grid na magiging awkward sila sa empire kung gagawin yun, hindi pa nabanggit ang katangian na ilalagay nito sa kanilang mga miyembro ng guild. Wala na bang paraan? Sa isip-isip ni Lowell na tumaas ang popularity ni Ridden salamat sa pag-invade ng 7 large guilds. Pero ang problema ay ang harang sa pagpasok para sa lungsod. Sinasabi ni Lowell na pagkatapos nilang gawin ang mga minahan at simulan ang pagkonekta sa mga kalsada, magiging mas madali para sa kanila na hatiin ng kanila ang mga mapagkukunang militar ayon dito. Mabababa ang bilang ng mga halimaw, at paparating na ang mga user. Kaya niya nang pag-isipan ng konti ang problema na yan. Sa isip-isip ni Grid na matagal ang pagbuo ng mga mines dahil wala silang mga trabahador na skilled. Masama ito dahil wala dito si Minor sa kanila. Pag-isipan niya ito, wala siyang narinig sa kanya mula nang papuntahin niya siya para i-explore ang Golem Labyrinth sa kanluran. Tinatanong ni Grid si Lowell kung may sariling Knights Division na ang ibang guilds. Sinasabi ni Lowell na dapat meron sila kahit konti, ang dapat nila lang gawin ay hatiin ang guild sa mga grupo at pagkatapos label sa mga division. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya alam ang mga Knights Divisions ayon sa system. Sa rate na ito, baka siya ang unang tao na may True Knights Division. Pagkakasundo ni Piaro at Asmafel, nakuha niya ang pinakamalakas na Knight. Isang pag-unawa tungkol sa pagtatag ng isang Knights Division, na mukhang may espesyal na mga benepisyo. Sinasabi ni Grid na buti na lang nakaalis siya sa daan nila. Tignan niya sila, palakaibigan silang lahat, halos nagtataka siya kung bakit sila nag-away in the first place. May lumitaw na notification na nagsasabi na sa pagtatapos ng quest na Buried Story, Hidden Quests, maaari mo na ma-recruit si Piaro at Asmafel bilang mga vassal. Kung ikaw ang mag-employ kay Piaro bilang yung vassal, ang barracks effectiveness sa iyong teritoryo ay tataas ng 30% at tataas ng 100%. Pwede ka ring bumuo ng Knights Division. Kung ikaw ang mag-employ kay Asmafel bilang iyong vassal, tataas ng 20%, pwede ka ring bumuo ng Knights Division. Knights Division, ang mga knight na may command sa over sa iyo ay maaring italaga sa kanila. Depende kung sino ang pinili na mamuno sa division, ang mga knight sa ilalim ng kanilang utos ay makakatanggap ng iba't ibang buff, barracks effectiveness. Tataas ang bilis sa pagsasanay ng mga sundalo, karagdagang pagsasanay sa kanila. Mas dadagdag ang kanilang stats at level. Tataas ang bilang ng mga sandata na maaaring nilang gamitin, at maaabot ang mga bagong taktika. Ang skill research effectiveness ay tataas ng mabilis kung ang mga sundalo at mamamayan ay makakamit ang mga points ng experience sa kasanayan. Tataas ang pagkakaiba at pagkakabisa ng kanilang mga skill kasabay ng kanilang mga level ng skill. Nagtataka at sinasabi ni Grid na sandali lang, meron kakaiba. Ano itong chance of a good harvest thing, na nakadikit kay Piaro? Ano ang connection nito sa Sword Saint? Gulat na gulat si Grid sa nakita nito at hindi makapaniwala. May lumabas na notification na ang legendary farmer ay pinanganak na. Hindi talaga makapaniwala at sa isip-isip nito na don't tell me. Yung status window na lumitaw noong nasa Titan siya. Galit na galit si Grid at sinasabi nito na kung naging magsasaka siya, tiyak na papatayin niya siya. Naiintindihan niya ba kung gaano kalaki ang pinagdaanan niya dahil sa kanya, ha? Tinatanong ni Lowell kung ano ba ang sinasabi niya biglang. Dumating si Jude at sinasabi nito na Lord Duke Grid. Welcome, sinasabi ni Rabbit na masaya sila na nakabalik na siya ng ligtas. Sa isip-isip ni Grid na nice, hindi magpapatalo ang mga ito sa disiplina kahit sa mga sundalo ng Empire. Dapat niya siyang suriin ng Great Lord Sword, mukhang lumakas ang intelligence at political power ni Rabbit, at pati ang physical strength at stamina ni Jude, lumakas din. Narinig niya na ang pagsasanay ay naging mahirap at parang gusto nang umalis ng mga tao, pero nagpapasalamat siya dito, mukhang kumpleto na ang pagbabago ng army. May biglang lumuhad at sinasabi nito na Mr. Grid, matagal din na hindi sila nagkita. Nagtaka naman dito si Grid, si Damian pala ito at sinasabi niya na hinihintay niya siya dito all this time. Tinatanong ni Grid kung sino siya, may masakit ba sa tuhod niya. Nagulat si Grid at naalala niya na ito at sinasabi nito na siya ang super beefed up otaku guy.
Siya ang naghahabol sa mga babae na yan, di ba? No-disappoint si Damian at sinasabi nito na to-explain once more, siya si Damian, isang paladin ng Rebecca Church at isang goddess, Proxy. Siya yung nakilala niya around a year and 2 months ago in game time. Huwag niya siya i-summarize ng ganyan, sinasabi ni Greed na hoy, tanga, at least naalala niya siya, di ba? Tapos ayos na ba siya? Anyways, bakit siya nandito? Gusto niya bang sumali sa Overgeared Guild? Sinasabi ni Damian na desperado na siya. Kinakailangan niya ng tulong niya, Mr. Greed. Pakiligtas si Isabel Chan, nagtataka at tinatanong ni Greed na si Isabel. Oh di ba, yung babae na puti ang buhok na gumagamit ng spear? Ano ang nangyari? Ano ang ibig sabihin niya na iligtas siya? Biglang napahinto si Greed at biglang may naalala ito. Ang Liphile Spear, ang mythical weapon na sealed ng pagma para sa mga anak na babae ni Rebecca. Sa naalala niya, sinira niya lang ang seal at iniwan niya ng ganyan. Namatay ba siya dahil dito? Hindi niya nalang naisip yun? At wala siyang pera, kung humingi si Damian ng financial compensation. Nagmamakaawa si Damian at sinasabi nito na iligtas niya si Isabel Chan, Mr. Greed. Kung gagawin niya ito, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng saving niya. 530,000 gold, sa isip-isip ni Greed na ano bang klaseng buhay ito. Pinababa mula sa langit, hindi siya humihingi ng kabayaran, kundi imbes na ibibigay ang kanyang savings. Nag-private message si Lowell kay Greed para hindi marinig ni Damian at sinasabi nito na si Damian ay isang Pope candidate ng Rebecca Church, Mr. Greed. Kung magiging papa siya, makakakita sila ng priest sa pamamagitan ng kaibigan ng relasyon sa simbahan. Bakit hindi niya siya ipahiram ng kapangyarihan niya? Sa isip-isip ni Greed na kaya mas mahalaga siyang individual kaysa sa inaakala niya. Pero siya talaga ang may responsibilidad patungo sa sitwasyon, dahil siya ang may kasalanan in the first place. At higit pa dito, bihira itong pagkakataon para makita niya ng mabuti ang Liphile Spear. With some luck, baka makagawa pa siya ng isa pang imitation ng isang mythical item. Sinasabi ni Greed na 530,000 gold, 636 million won yun, di ba? Anong gagawin, sa isip-isip ni Damian na hindi ba yan? Sapat, tanga niya naman Damian, alam niya naman na si Mr. Greed ay materialistic. Ang dahilan na hindi niya mailigtas si Isabel Chan ay dahil sa wala siyang sapat na pera. Sandali lang, may pwede pa siyang ibigay dito, sinasabi ni Damian na Mr. Greed, may bahay siya. Sa isang maliit na mansion na nasa Tokyo, Japan, kung ibebenta niya ito, pwede pang dagdag ng 1,200,000 gold sa bayad niya. Nagulat si Greed at sa isip-isip nito na ibebenta niya ang kanyang tunay na buhay na bahay para maligtas ang NPC. Ang iba ay iniisip ito bilang laro lang, ang akala niya ay baliw na siya. Pero lahat sa near-perfect world of Satisfy ay totoong buhay sila at humihinga tulad nila. Alam niya ito, at the very least, mga totoong tao sila na nag-aalala at nakakaramdam ng sakit. Dahil dito, kung bakit niya siya naiintindihan, hindi siya ang lalaki na maaaring niya tanggihan. Sinasabi ni Greed na kalimutan niya na ang bahay, kukunin niya na lang ang 530,000 gold. Siya ang nagdesisyon na magiging ganyan ang kanyang kahilingan, kaya kukunin niya yung gold. Hindi siya agad makakapunta dyan dahil nang nakaraang 5 linggo, siya ay nakatulog. Pumunta muna siya sa Vatican, mamaya niya na lang siya kontaken, hindi na kailangan magpasalamat, hindi siya gumagawa ng mga bagay na kapinsalaan niya. Isang maikling sandali ng pahinga pagkatapos bumalik sa Empire, isang binhi na may blossom sa bagong pangyayari ay nakatanim kay Greed, sa parehong panahon, sa isang cave na matatagpuan sa hindi alam na lugar. Nagsimula na ang isang binhi, para sa 10 buwan sa Satisfies in game time, si Yura ay nakafocus lamang sa isang quest. May lumabas na notification na Path of Penance, Rank SS Quest. Dapat mong makilala ang unang lingkod ni Yatan, Clear Reward, Unknown. Isang quest na walang kahit isang clue kung paano ito ay clear. Hinarap ni Yura ang hindi mabilang na mga pag-urong at paghihirap habang tinutupad ang side quest. Pero hindi siya sumuko, may nagsalita at sinasabi nito na anak ng Galek. Sa isip-isip ni Yura na what is incredibly pleasant at magandang boses. How heavenly, may nagsasalita na hindi nakikita at sinasabi nito na nagawa niyang makapunta dito kasama ang kanyang marupok at mortal na katawan. Siya ay higit na karapat-dapat na tumanggap ng kanyang Amor Act na kapangyarihan. Sa isip-isip ni Yura na tama ang kutob niya, nakita niya na sa wakas. Ang flame na yun,
Ang Demon of Conflict, Amor-Ak. Unang lingkod ni Yatan, isang nababalot ng misteryo, at isa sa 33 Great Demon. Maraming pahiwatig, ang katotohanan na ang Yatan Church ay gumaganap upang ipatawag ang 33 Great Demon sa ibabaw, at ang katotohanan na may mga demonic katulad ni Balak sa mga lingkod ni Yatan. Kahit ang alamat ay sinasabi na ang 33 Great Demon ay ang mga nilikha ni Yatan. Ang Yatan Church, mula sa simula, ay hindi nilikha para sa tao. Ito ay nilikha ng mga demon at para sa mga demon. Ito ang totoong kaaway ng sangkatauhan, sinasabi ni Amor-Ak na anak, gusto niyang tulungan siyang itapon ang mahina at mortal niyang katawan. May lumabas na notification na kumpleto na ang quest na Path of Penance, rank SS quest. Kung tatanggapin mo ang magic ni Amor-Ak, mag-transform ang iyong species mula sa tao tungo sa half-demonkin. Demonkin, pwede mag-involve bilang demon. Tatanggapin mo ba ang magic ni Amor-Ak? Sinasabi ni Amor-Ak na maging isa sa kanya, hanggang sa kanyang huling hininga. Siya ay magiging isang walang katapusang lakas para sa iyo. Sinasabi ni Yura na kahit anong isipin niya dito, ito lang ang tamang pagpipilian na maaari niyang gawin. Hindi niya ito tatanggapin, nabigla dito si Amor-Ak at sinasabi nito kung bakit niya tinatanggihan ang kanyang kapangyarihan, anak. Baka iniisip niya na ipagkakulo si Yatan. Sinasabi ni Yura na maaaring pumili ang evil na mga explorer sa mundong ito. Dahil sa ginawa niya ito, naging black magician siya, at sumali sa Yatan Church, nakagawa ng maraming masamang gawain, at naging lingkod ni Yatan. Wala siyang konsensya sa gawain ito, kung walang pagpipilian ng isang black magician kundi maglingkod lang kay Yatan, ngunit ibig sabihin ay kailangan niyang traitor ang simbahan, kahit ibig sabihin ay kailangan niya na tumigil sa pagiging lingkod ni Yatan. Ngunit ang pinakamahalaga, kung tatanggapin niya ang kanyang kapangyarihan at siya ay magpakailanman magiging lingkod ni Yatan, kailangan niyang maging kaaway ang isang lalaki. Ang Slayer of Yatan's servants, Greed, hindi siya pwedeng maging kaaway niya. Galit na galit at sinasabi ni Amor-Ak na walang hiya siya. Pinakalat niya ang kanyang apoy sa paligid, at sinasabi nito na walang hiyakang nilalang. Ang lakas ng loob niyang pumanig sa sinumpaang kaaway ni Yatan. Sa isip-isip ni Yura na what a mind-boggling presence. Kahit ang sigaw nito ay parang masisira ang lahat ng bagay sa vicinity. Ngunit ayos na, sa kasalukuyang, imposible na ang Amor-Ak ay bumaba sa mataas na mundo. Walang garantiya na ang pagpili kay Mr. Shin Yang-woo nakakampi kung ito ba ay magbubunga. Pero hindi siya nagdesisyon na sumuko sa lahat ng pinagtrabahuhan niya hanggang sa punto na ito ng walang dahilan. Pinili niyang tumanggi sa mga rewards ng SS rank quest. Dapat may nakatago sa pagpili na yan, sinasabi ni Amor-Ak na hindi karapat-dapat na vermin. Magsimula siya ulit, tinanggihan mo ang magic ni Amor-Ak. Pinagkaaitan mo ang iyong katayuan bilang lingkod ni Yatan. Tiniwalag ka sa Yatan Church, na wala na ang black magic mo. Noong araw na yun, ang pangalan na Yura, na nanatiling hindi maalis mula sa top ng Black Magician rankings, ganap na nawala sa ranking records. Nakikita nating na may isang babae na pagod na pagod. Napabuntong hininga na lang ito at sinasabi nito na my goodness. Hindi mangyayari ang lahat ng ito, kung hindi niya kinuha ang kamay niya. Noong araw na yun, bumaba ang level mo, naging level 1 ka na, maaaring hindi ito maiiwasan, kahit kawawang bagay ang patuloy na nangyayari sa paligid niya. Kung tutusin, at sa araw na yon, lahat ay mabuti. Sinasabi ni Yura na nagtataka siya kung ganito din ang naramdaman ng mga kasama niya. Mr. Shin Yang-woo, magiging kaaway ka na ng Yatan Church, natutunan ang paglikha ng legendary class, Demon Slayer.